Mas naging panatag si Althea na nagtungo sa ospital kung saan naka-admit si Henry dahil kasama niya si Lucas. Tahimik sila buong biyahe. Hanggang sa makarating na sila sa tapat ng partikular na hospital room ay wala pa rin silang imikan. Kahit na komportable siyang kasama ito, na-awkward naman siya habang iniisip na kakaharapin nilang dalawa ang kanyang ex-boyfriend. Hindi niya akalain hanggang nung mga oras na yon, pinoproblema pa rin niya ang lalaki sa kanyang nakaraan. Hindi na dapat niya iyon pinagtutuon ng pansin. Pero ayun siya, pinto na lamang ang pagitan nila. Sigurado siyang nakaget over na siya kay Henry. 100% sigurado siya. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit ginugulo pa rin siya nito kahit na matagal na nitong tinapos ang sa kanila. Tila nakalimutan na nitong nasaktan siya nito ng husto noon. Kung nakalimot na nga ito, fine, ipapaalala niya. Dito na muna ako sa labas. Humugot siya ng malalim na hininga at tiningnan sandali si Lucas. Tumango siya sabay ngiti ng bahagya bago niya binuksan ang pinto. She admired him again for he knows how to give time and privacy. Inaasahan na niyang madadat na niyang gising si Henry, kaya hindi na siya nagulat nang dumilat ang mga mata nito at tumingin sa kanya. Tinitigan niya ito ng walang emosyon. Mukha itong miserable. May benda ito sa ulo at sariwang gasgas sa panga. May mga bahid pa ng dugo ang suot nitong hospital gown. Napansin niya ang pagningning ng mga mata nito na mapagtanto siguro kung sino siya. Dahan-dahan itong bumangon habang inaalalayan na ang braso nitong may sugat rin. Althea. Sambit nito gamit ang nangihinang boses. Paunti-unting nagliliwanag ang mukha nito habang nakatitig ito sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na nakikita niyang reaksyon nito. Ngunit wala siyang maramdaman. Kung gusto pa sana niya ito, dalawang bagay sana ang maaaring maghari sa kanyang puso. Galit dahil nasasaktan siya o tuwa dahil ipinapakita pa ulit ito sa kanyang gusto pa rin siya nito. Pero wala. Ang nasa isip lamang niya ay isa itong malaking tinik na kailangan na niyang tanggalin sa kanyang buhay. Papansin lamang ang lalaki. Nagsimula lang naman itong umaligid sa kanya nang malaman ito ng tungkol sa kanila ni Lucas. He just wanted an attention. Bakit ako pang pinapunta mo rito at hindi si Claire? Nakilala niya si Henry mula pagkabata. Ngunit nung mga sandaling iyon, mistulang nawala na sa kanyang isip ang lahat na nakalakihan niyang pag-uugali nito. Kahit anong gawin niya, hindi na niya ito kayang intindihin pa. I want to see you. Sinadya mo bang ibangga ang sasakyan mo? Gumawa ka lang ng paraan para puntahan kita? Napangisi siya. Paano kung namatay ka? That's better. At least, I've learned that you still care for me. Are you sure? Nakangising tugon ng dalaga. Kung wala ka ng pakialam sa akin, hindi ka pupunta rito, Althea. May pakialam ako sa iyo dahil kahit paano, may pinagsamahan tayo. Pero hindi ako pumunta rito dahil may halaga ka pa sa akin. For your information, I went here with my fiancé. Pumunta ako rito upang alamin kung ano talagang nangyari sa iyo para maipasabi ko kay Claire. Paglilinaw niya. Gusto ko ring sabihin sa iyo na wag mo na akong guluhin pa. Dahil simula nung natapos tayo, hindi kita ginulo kailanman. You are the first who let go, Henry. Lalaki ka, kaya dapat pinaninindigan mo yon. I'm contented with what I have now. I hope, let's just let each other live with peacefulness. Hindi ka na bata para hindi mo maintindihan at matanggap ang sinasabi ko. You should take care of yourself. Ipaparating ko na lang kay Claire ang sitwasyon mo kung ayaw mo siyang tawagan. Althea, I have something to tell you. Napatigil siya at napatitig sa lalaki. Wala siyang maayos na ideya kung anong sasabihin nito sa kanya. Pero umaasa siyang hindi ito tungkol sa pagitan nila o sa nararamdaman nitong gusto pa rin siya nito. If that's the case, tatapusin na niya agad ang usapan. Nagsinungaling ako sa iyo. Pahayag nito, bagay na bahagyang ikinapaningkit ng mga mata niya. Napaisip siya saglit bago naging komportable ang kanyang facial expression. Humalokip-kip siya. Pagpapahiwatig rito na handa siyang makinig. What if? Mukha itong alanganin kaya pinakitaan niya ito ng seryoso na facial expression. What if I tell you that you were just with me that night? Tumaas ang kilay niya. For a moment, hindi niya agad naunawaan. Ngunit di kalaunay, nakuha na rin niya ang ibig nitong sabihin. At hindi siya natuwa roon, kaya nanatiling tikom ang kanyang bibig. That
I lied because I was bewitched by Claire temporarily. The truth is, ako yung nakasama mo ng gabing yun. The kid is mine. Unti-unting tumaas ang gilid ng labi ni Althea. Hindi dahil natuwa siya sa kanyang narinig, kundi dahil naasar siya. Sino ito sa inaakala nito para paglaruan siya? You know that it's hard, or maybe it's impossible to believe you again. You can't deceive me with another lie anymore, Henry. Sa loob ng 1 taon, natutunan niya niyang kontrolin at manipulahin ang nararamdaman niya, kaya hindi na siya magpapauto. What if I can prove it? How? When even a DNA or paternal test result can easily be fake nowadays. Okay na sa akin kahit hindi ko malaman kung sino ang ama ng anak ko. At kung ikaw din lang, mas mabuting hindi ko na talaga malalaman pa. Mariin niyang paghayag. Hindi na niya kailangan pa ang makipagdiskusyon dito ng mas matagal tungkol sa kahit anong bagay. She looked at him with fixated gaze once more. Saka na siya nagdesisyong tumalikod. Hindi mo siya mahal. Napihit na niya ang doorknob at bahagyang nabuksan ng pinto nang muli itong magsalita. Wala man itong binanggit na pangalan. Alam na alam niya na kung sino ang tinukoy nito. Agad na pumasok sa isip niya si Lucas. Napaka-interesante para sa kanya ang pahayag ni Henry, kaya siya napalingon dito. She took some time to think before she gave him an answer. Kailangan ko siya, sabi niya. Bakit naman kasi siya aamin ng isang importanteng bagay sa isang taong hindi mapagkakatiwalaan? She knows what she feels, and she's aware of it. Pero hindi niya maaaring basta na lang sabihin ang totoong nararamdaman niya sa kung sino-sino lang. Alam ko, ginagamit mo lang siya bilang suporta. Ginagamit mo lang siya para sa anak mo. But you don't have feelings for him. I have feelings for him, Henry. Hinahangaan ko siya. Mabilis niyang sagot. Pero yung romantic feeling, wala ka naman talagang gusto sa kanya, di ba? Gusto niyang bumuntong hininga ng mga oras na yon. Bakit ba kailangan pa siya nitong questionin kung anong nararamdaman niya? Hindi na dapat ito inaalam at pinapakialaman pa. Tama ka, wala akong gusto kay Lucas. But it's up to me to decide until when he can stay beside me. Hanggat kailangan ko siya, gagamitin ko siya. It's a bluff. Pinanindigan talaga niyang huwag ipaalam sa iba ang totoo niyang nararamdaman. Maiwan na kita, sabi niya at tuluyan na niya itong tinilikuran. Confident niyang binitawan ang mga salitang iyon sa harap ng ex-boyfriend niya sa pag-aakalang wala siyang masasaktang damdamin o maaapakang tao. Ngunit nang tuluyan na niyang mabuksan ang pinto, laking gulat niya nang bumungad sa harap niya ang hindi maimpintang mukha ni Lucas. Base sa hindi normal na itsura nito, sigurado siyang narinig nito ang mga sinabi niya. Natigilan ng wala sa oras si Althea. Tila may malaking bagay na bumara sa lalamunan niya, kaya hindi agad siya nakaimik. Narinig ba ni Lucas? It's so obvious with that mix of anger and sadness look in his eyes. She thought for the first time she cared about Lucas' feelings, and she felt that guilt. Ngunit hindi yun first time. She'd always cared for him. Hindi niya lang alam kung kailan pa yun nagsimula. Siguro, doon pang mga bata sila. Unoong nalaman niyang magkaibigan na sila noon pa. She doesn't want to hurt his feelings. Whether it's intended or not, she would always care about it about him. That's why when their eyes met, she suddenly felt the urge to explain and say that she's sorry. Pero bakit? Naisip niyang bakit niya gagawin yon. Do they have that kind of relationship? Paiiralin na lang niya ang pride niya. Dahil, sino makakapagsabi kung tabang interpretasyon niya o masyado lang siyang assuming? Paano kung ganun lang talaga ang bumungad sa kanyang facial expression ni Lucas? As long as he won't question it, iisipin na lang niyang wala lang yon dito. Pinakalma niya ang sarili at umakto na tila walang nangyari. Let's go. Kaswal na saad ni Althea sa binata. Nanatiling nakatingin sa kanya nang hindi nagbabago ang ekspresyon si Lucas at hindi ito umiimik. She avoided his gaze and started moving on the space on his side. Magtutuloy na sana siya sa paglalakad nang mapansin niyang papasok si Lucas sa loob ng kwartong pinanggalingan niya. Hey! Hinawakan niya ito sa braso. Bahagya pa siyang nagulat at napahanga sa kung gaano kaganda ang braso nito. Napaisip tuloy siya kung nagpupunta ba ito sa gym o ano. But then, she erased the thought when he looked at her. Tara na, uwi na tayo. Mariin niyang bigkas. Tumango naman ito. Nagsabay na sila sa paglalakad. Ngunit hindi pa sila nakakapitong hakbang nang tumigil si Lucas at umikot.
Althea stopped and followed him with his eyes, wondering. Walang dahilan para pumasok ka pa doon. Pagsisermon niya dahil buong akala niya, pupuntahan ito ang ex niya sa loob ng hospital room nang ito ay nagsimulang maglakad. Pero nilagpasan ito ang pinto at dumiretso sa bench kung saan ito umupo kanina. May pinulot ito sa upuan at itinaas nito yon upang ipakita sa kanya. Cellphone. Napahinga ng maluwag si Althea at napairap nang hindi niya sinasadya. She turned around and continued walking, followed by Lucas. Wala na naman silang imika nung makasakay na sila sa SUV. Lucas drive and she sat on the passengers. Ilang beses siyang bumuntong hininga habang binabaybay nila ang daan pabalik sa bahay ng mga Cortez. When they were halfway there, she finally decided to break the silence. Makakalimutin ka pala? Wala siyang ibang maisip na pwedeng sabihin, but at least she had opened a topic kaysa naman tuluyang maging awkward ang kanilang sitwasyon. Parang ang tagal na nilang magkasama, parang ang tagal na nilang magkakilala. Pero hindi niya maiwasang tanungin sa kanyang sarili kung bakit parang wala pa ring progreso ang kanilang relasyon. There's always the awkwardness na panira lagi ng moment. Ginagamit mo lang pala talaga ako, Althea? And then again, the awkwardness. Nasamid siya sa narinig niya. Akala niya ang pag-o-open ng bagay na malayo sa mga salitang binitawan niya sa harap ni Henry tungkol sa relasyon niya kay Lucas ay magsasalba sa hindi komportableng hangin na namamagitan sa kanilang dalawa ng huli sa loob ng sasakyan ng mga sandaling yon. But she's wrong. It's as if she was caught red-handed. She was concerned and there's no way out. Sumulyap siya sa binata just to find out na nakafocus ito sa daan at seryosong-seryoso ang muka. She absent-mindedly cleared her throat. I didn't mean to, Dad. It's not really... Oh God, she stammered. Bagay na hindi normal na nangyayari sa kanya. She can talk professionally and confidently, even in the middle of panel interrogation during thesis defense. Ngunit bakit iyon nangyayari sa kanya sa harap ni Lucas? Si Lucas lang naman ito. Bakit tensyonado siya? Okay lang, sabi ng binata. Agad siyang napatingin dito at hindi niya naalis ang kanyang titig. Kung kasing ganda mo naman, kasing talino mo, lahat maganda sa'yo, willing ako maging laruan hanggat gusto mo. Tapos tumingin na rin ito sa kanya and with a dashing smile he said, Sayong-sayo ko, Althea. She was pretty much stunned. Bagyang lumaki ang mga mata niya habang hindi makapaniwalang nakatitig sa mukha ni Lucas dahil sa mga sinabi nito. Pilit niyang iniintindi ang mga sinabi nito, but she was confused. Willing magpagamit? Ibang bagay yata ang tinutukoy nito. O siya lang yung may mataba at berdeng isip. Lalong nagsalubong ang kilay niya nang umisi ang binata. She's so slow, she thought. Excited si Lucas. Makikita niya yung muli ang babaeng gusto niya. It's been 5 days since she last saw her, and he missed her. Althea went on an educational trip to the south, kaya hindi sila nagkasama ng ilang araw. Kaya naman nung matanggap niya ang text nitong nakalapag ng eroplanong lula nito, dali-dali siyang umuwi sa apartment nito mula sa auto shop. Dapat sana ay maghapon siyang tatao sa shop bilang manager dahil wala si Jacob at hindi niya alam kung saang lupalop ito nagpunta. Ngunit dahil nga excited na siyang makita ang kanyang minamahal, ay ipinasa na lang niya ang pagbabantay sa isa sa mga mapagkakatiwalaan niyang empleyado. Using Althea's SUV, he drive back to her house. Uunahan niya itong makarating doon. May mga naiwan siyang hindi nahugasang pinggan, baso at mga kutsara sa lababo, kaya dapat malinis na niya yon bago pa man ito dumating. He drive the car in a faster speed, but he realized he still arrived late just when he parked at few meters away from her apartment. Gayunpaman, napangiti na rin siya na makita ang likod ng dalagang nakatayo sa tapat ng hagdan patungo sa apartment. She was in a floral dress and her hair was tied in a ponytail. Something that is new to his sight. Mukhang hinihintay niya ako. Halos mapangiti siya na parang babaeng kinikilig habang iniisip yon. He went out of the car with all smiles. Plano niyang gulatin ito at isorpresa kaya nagdahan-dahan siyang lumapit sa likuran nito. He managed not to make any noises until he had finally reached her. He surprised her with a hug from behind. Namiss kita. Sinserong bulong ni Lucas habang sinusulit ang pambabaeng amoy ni Althea. He even closed his eyes to indulge more into the warm feeling. Napansin niyang nagbago yata ito ng gamit na perfume, pero hindi niya yun masyadong binigyan ng pansin.
Totoong na-miss niya lang ito, kaya kahit hindi nito gustong payakap sa kanya, ay ginawa pa rin niya. He just missed her so much. Lucas? A man's voice suddenly interrupted him, causing him to open his eyes. Pagbukas niya ng mga mata, nakita niya si Jacob sa harapan. Nanlalaki ang mga mata at mukhang labis na nagulat. Bumaling ang tingin niya sa tapat ni Jacob kung saan nakapark ang isang itim na Mercedes kanina. Bago niya niyakap, ay wala pa yun doon. Beside, the luxury car was a woman standing in black t-shirt, tight jeans and sneakers, staring blankly at him. It's the girl he's been looking for. It's the girl he's been missing. It's the girl he had supposed to hug. Napabitaw siyang bigla sa babaeng yakap-yakap niya